Eto na ang part 2 ng kwento ni Sendo. Nasangkot ulit sa isang brawl si Sendo sa may tulay. Sinugod siya ng maraming high schoolers pero isa-isa silang tumumba. May nahulog pa sa tulay. Sa sobrang laki ng gulo ay pati ang mga pulis ay inaawat na sila. Pero patuloy pa rin ang rambulan, dinampot sa presinto ang mga nasangkot sa gulo. Bakit mo naman ginawa yon? Kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, baka hindi ka makatungtong ng high school, sabi ng kanyang teacher. Binawi ko lang yung wallet ni Hiroshi, rebat ni Sendo. Pero hindi mo yung trabaho, mag-isip ka muna bago kumilos. Pwede mo naman sabihan ng school or hindi kaya tawagan ng pulis. Ano ba ang inaasahan mo sa action mo? Sa halip, dinampot ka pa. At pinag-alala mo pa lalo ang lola mo. Hindi ba yun importante? May pakialam ka ba? Napakasaya ko nung sinabi mong gusto mo mag-high school at nung bumalik ka sa klase. Pero tignan mo, hindi ko naman yun kasalanan. Hindi ako magbubulag-bulagan sa mga taong kailangan ng aking tulong. At hindi ako nagiging pipe kung may magtatanong sa akin ng tulong. Seryoso si Sendo habang sinasabi ang mga ito. Pero binatukan siya ng lola niya nung nagkakainitan na. Pero malungkot ang teacher niya na sinabing, hindi mo naman kailangan maging bayolente sa action mo. Pero sinabi ni Sendo na, huwag niyang i-apply ang logic ng mga matatanda sa kanya. Kung hindi mo kayang protektahan ang mga bata, umalis ka na lang. Magpapaalam na ako, wika ng teacher niya. Sa loob ng 3 araw ay aalis na ako ng school dahil magpapakasal na ako. Ang ama ng aking fiancé ay malubha na ang karamdaman, kaya minamadali na ang kasal bago pa lumala ang kanyang kalusugan. Nagpapakita ka lang sa school pag gusto mo, kaya hindi mo ito alam. Hindi ito biglaan at lahat sa school ay alam na ang aking sitwasyon. Kaya pala, alalang-alala ka kay Takeshi. Wika ng lola niya. Hindi ko yun mapigilan, siya lang ang questionable sa klase. Kaya gusto ko sanang umalis ng school ng walang panghihinayang. Gawin mo lang ang mga gusto mo at puntahan ang dapat puntahan. Yun ang mga sinabi ni Sendo habang umaalis. May tansya sila na ganon ang magiging reaksyon ni Sendo, kaya humingi ng paumanhin ang lola niya. Pero nagsorry rin ang teacher niya dahil hindi niya natulungan si Sendo. At habang nasa bahay si Sendo at nakikipaglaro sa pusa niya, may pagtitipon sa Sushiro ng mga nakalaban niya. Narinig niyo ba ang balita? Tumumba siya ng 8 tao galing Nanba na siya lang mag-isa. Pero bago yon, may mga tinumba muna siyang taga Minami. Pero sila rin may kasalanan kaya hayaan na lang natin. Pero hindi sang-ayon ang leader nila. Dapat daw ay ngayon nila siya asikasuhin. Dahil nabalitaan ko gusto niya mag-high school at ang tatanggap lang sa mga katulad niya ay ang Osaka High School. Sa madaling salita, mag-i-enroll siya sa eskwelahan natin. Gusto niyo ba na ang isang bata ay minamaliit lang tayo? At sumang-ayon na rin ang iba na dapat nga ay itumba na nila si Sendo ngayon. At naghanda na sila, may plano silang manghuli muna ng daga para ipangpain kay Sendo. Sa bahay naman nila, Sendo ay pinayuhan ng lola niya na pumasok sa school dahil ito na ang huling araw ni teacher, magpaalam ka ng maayos. At sumang-ayon naman si Sendo. Habang papunta sa school si Sendo, nakakita siya ng bagong pusa. Nahuli niya ang pusa sabay sabing, ako ang boss sa kantong ito, wag mong kakalimutan. Pero napansin ni Sendo na nadidistract siya, kailangan na niyang pumunta sa school agad at late na nga siya. Pero sinusundan siya ng grupo ng mga pusa habang naglalakad. Pero habang naglalakad, nadaanan niya ang kanyang mga kaibigan na puro bugbog. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya. May mga lalaki na tinawag kaming mga daga. Tapos pinagbubugbog kami, sabi nila tawagin ka daw namin, pero hindi namin alam kung bakit. Asan sila? Tanong ni Sendo. Huwag ka pupunta, napakarami nila. Hindi bababa sa 30 ang mga high schoolers na bumugbog sa amin. Maski ikaw baka hindi mo kayanin, wala ka namang rason para puntahan sila. Mayroon akong magandang rason, hindi ako magbubulag-bulagan at magiging pipe. Papasukin ko sila. At galit na galit ang mga mata ni Sendo habang sinasabi ito. Pero sa school nila ay malapit na matapos ang klase, nagpapaalam na si teacher sa mga estudyante nito at nagpapasalamat. Pero napansin niya na wala pa rin si Sendo sa kanyang upuan. At sa tabi ng ilog ay nandun nga ang mga bumugbog sa mga kaibigan niya. Tignan niyo, pumunta ngang mag-isa ang loko. Dapat di ka na tumuloy.
35 pala kayong lahat, 35 suntok din. Wika ni Sendo. Aba, sino ka sa tingin mo? Sabi ng isang high schooler. Nananakit na. Nananakit na. Etong mga kamao ko. At sinugod na nga nila si Sendo, oras na para patayin itong pusa. Paligiran niyo muna bago kayo gumawa ng kahit na ano, pero dalawa agad ang napatumba niya. Sinusugod si Sendo sa lahat ng direksyon, meron sa likod, meron sa gilid. Pero tig-iisang suntok lang bagsak na agad ang mga kalaban. Huwag kayong makipag 1 versus 1, dagsain niyo siya. At may isang nakapunta sa likod ni Sendo at habang distracted siya ay kinuyog siya ng iba pang mga natitira. Napigilan na nila ang pagkilos ni Sendo at sabay-sabay nila itong dinaganan. Pinagtatadyakan siya pero nakawala siya at nakapunta rin sa likod ng mga ito. Nakatumba ulit si Sendo ng ilan pero sa sobrang dami nila ay napupuruhan na rin si Sendo. Kada isa niyang napatumba, may isa o dalawang umaatake rin sa kanya. Dahil dito ay hindi makapagpahinga kahit kaunti si Sendo at nadadagdagan palalo ang natatamo niyang pinsala. Kahit marami na ang naitumba ni Sendo, marami pa rin ang natitira. Nag-i-stack na ang natatamong pinsala ni Sendo at mukhang nanghihina na rin siya. Naalala niya ang lola niya at ang teacher na sinasabihan siya ng mga ito. Naalala niya na wala pang nagsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na malakas. Makalipas ang ilang oras ay pinuntahan na rin ng mga nabugbog niyang kaibigan si Sendo para tumulong. Umaasa na sana ay nandoon pa si Sendo para matulungan nila ito. May mga dala silang armas at hinahanap ang mga kalaban, pero nasa kabilang side pala sila ng ilog. Sa kabilang panel ay nandoon ang leader ng mga high school at nagtanong, "Sino ba ang tumawag sa iyo ng pusa? Walang pusa ang sobrang bangis tulad mo." Ang tamang tawag ay, at para bang may tigre sa likod ni Sendo habang nakatayo sa mga katawan ng mga pinatumba nito. At sa wakas, isa na lang ang natitira. Lahat ng yon pinatumba niya? Tanong ng mga kaibigan ni Sendo. Kinaya niya lahat ng mag-isa? Maganda ang pinakita mo, isa kang tunay na lalaki, pero kailangan mong maunawaan na hindi rin ako pwedeng umurong dito, wika ng leader ng mga high schoolers. Kitang-kita ang agwat sa laki at timbang ng dalawa at isama mo na rin ang pagod at pinsalang natamo mo. Wala ka ng lakas na natitira. Gusto ko pang ma-enjoy ang high school, kaya kailangan nakitang itumba. Pero nagtanong si Sendo, ano ba ang ibig sabihin ng malakas? Ako pa tinanong mo hindi ko rin alam. At sinugod na nga niya si Sendo. Nag-aalala ang mga kaibigan nito dahil pagewang-gewang na si Sendo. Na-outbalance siya at napaatras. Pero bago matumba ay nabawi niya ang kanyang balance sa likod. At nung sumuntok na ang leader ng mga high schoolers, ay binabaan ni Sendo ang kanyang stance para makailag. Na halos sumayad na ito sa lupa pero buhay pa ang mga mata ni Sendo. At eto na mga kaibigan, isinabay niya ang pagtayo sa isang uppercut at dito na naisilang ang smash. Sa sobrang lakas ng impact umangat ang dalawang paa ng kalaban at napaikot sa ere. At ang alias niyang Naniwa Tomcat ay napalitan ng Naniwa Tiger dahil mistulang tigre ang kanyang paghiyaw at ang bangis na naipakita niya sa paglaban sa 35 katao. Masayang-masaya ang mga kaibigan niya sa pagkapanalo ni Sendo. Yun ang aking killer punch. Pero kahit marami na akong tinumba, hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng tunay na malakas. Wala pang may sagot para dito. Pero daling umalis din si Sendo. San ka pupunta? Tanong ng mga kasama nito. May aasikasuhin pa akong importante, dapat walang panghihinayang. Pero kahit pagod na, pinilit pa rin makapunta ni Sendo sa school. Sa kasamaang palad ay sarado na ito. Sayang, umaasa ako na sana makapagpaalam ako gaya ng isang matanda kahit papaano. Sa huli, di ko pa rin ito nagawa. Ngunit habang nagmumukmok si Sendo ay may napansin ito. Hindi ko tatanungin kung anong ginawa mo. Sa ngayon ay hindi mo na ako teacher. Hindi na kita pwedeng pagalitan at nagkatinginan ng dalawa. Medyo bata pa ako kaya hindi ko pa alam paano ba magpaalam. Ayos lang yon, maging tapat ka lang sa iyong sarili. Tahakin mo lang ang daan mong matuwid
at maging totoo ka sa iyong sarili. At sa isip ng dating teacher ay napansin niya ang mga mata ni Sendo, kamangha-mangha ang mga ito. Habang nakikita niya ang mga ito, naunawaan niya ang mga kinalimutang alaala na pinipigilan niya, na siya pala ang hindi tumitingin sa totoong Sendo. Sinabi niya na, kung patuloy ka lang magiging totoo, balang araw, makikita mo rin ang sagot sa hinahanap mo. At lumapit siya sa bandang pisngi ni Sendo. At kung pagmamasdan ang mga anino, para bang nakatanggap si Sendo ng halik sa pisngi. Kinalaunan nakauwi na rin siya sa bahay. Tinanong ng lola niya kung nakipag-away ba ulit siya dahil medyo marami itong galos sa mukha. Oo lola, sabi ni Sendo. Sa huli, tinamaan ako. Langya, wika ng lola niya. Hindi naman yan mukha ng natalo. Balang araw makikita ko siya, balang araw. At pumorma ng kamao si Sendo habang sinasabi ito. Hihintayin ko siya. At dito na natapos ang chapter mga kaibigan. Ito ang one-shot manga tungkol kay Sendo nung kabataan niya. Mahanap na kaya niya ang ibig sabihin ng tunay na malakas? Fast forward sa latest chapter, baka kay Ricardo niya ito malalaman. Abangan natin ang mga mangyayari.